Bakit nga? Ginagamitan ng spoon kapag pinapakain yung baby. Tignan nyo naman. Balot na balot. Pinapakain. They're asking why you are spoon feeding the baby. Yes, because doctor performed C-section on you, so you were not able to feed the baby. Our food for today, guys. Ito yung niluluto nila. Ahu chere ka, Foy? Tapra. Matia. So, ito yung matia, guys. And nandito si Nita Foy din, currently cooking. Ayan. So, ito siya. Matia chane Foy, cha jore masta lakse, hen eh. So, ayan siya. Bayo masta siya fullo. Lot ko ne bandi, do masta bandi. Kwan bandi? Tamyasa. Kam tame badu haro khawa ne masta. Nang manas? Sa itaba jewa છે તમે કેમ મને એવું લાગે છે itaba મસ્ત ખાવા બનશે એવું છે મેં મોટી થઈ ને એને મોટી થઈ તો દીપિકા નો વારો એવું છે. So ganyan siya, guys. Meron silang pang anong puri. Akilo na ako ano, tram char. Meron silang molder dito. Ayan siya, oh. Ek karawan siya. So, kanina, guys, nung naliligo ako, they are making this mixture. And then, ngayon naman is it's time for us to eat. So, ginagawa na nila, iniluluto na nila ng mainit-init. Ayan, so binibilog nila. Actually, kanina, isang malaking bilog yan. Tapos, hinati-hati nila ng pa-stripe. Tapos, hinati-hati nila ng little pieces na ganyan para makagawa sila ng bilog. So, ganyan siya. And then, teamwork dapat sila para mas mabilis. Para mas mabilis. Kasi, dapat tansyahin mo yung yung oil dito, guys. Kasi kapag masyadong yung oil mo, masusunog. So, dapat ganyan yung mixture. Ay, Duce! Oh, hello, Bachu! Hello! Ganda siya. Good morning! Ay. Ayan si Janu, taking care of our baby. Miu. Gutom na siya. Maghapon kasi siyang natulog. So, namumuyat siya tuwing gabi. Psst. Oh, Miu Kesh, Foy. Miu Kesh. Miu siya maru. Miu. Light na ibara-bara ba dyan? Light is not good. Uy, namumula siya, namumula. Nagiging kakulay mo na yan sa ti daddy. Same color like daddy. જો આવે આ કલર ટી-શર્ટ એ કલર ની છે ને એટલે હશે જો હવે એવું દેખાય ને ઉજરું even the lighting, that's why. Oy, good morning. Wake up. ચલો ઉઠો બેબુ. Wake up beburu. ઉઠો Wake up. Guys, kumakain ako ngayon ng pomegranate because sabi nila madali lang itong makaano ng sugat. And ito natutulog ang baby natin. Ayan. Oy, gising na, Ivan. And dito, guys, ito yung buong buhay ko. Buong 7 days ko, guys, nagpapump lang ako. I'm very happy kasi finally, grabe. Finally, Jano, I have milk already. Marami na yung gatas ko, guys. Ito yung first time na maraming gatas kasi dati hindi man nangangalahati hanggang dyan lang. Pero ngayon lumagpas siya. Ayan o. Grabe, walang pagsidlan yung kasiyahan ko. And alam nyo ba, guys, baka may makapansin, bakit ako naglalagay ng ganito sa may sa may tenga ko? Sinasabi nila na kapag pagkatapos mong manganak, kailangan mo maglagay ng ganito para hindi ka daw lumobo. Kasi yung hindi sumakit yung ulo mo, kasi kapag pumasok yung hangin sa may katawan mo, sasakit daw yung ulo mo, magkaka-migraine ka, tapos tataba ka nga daw.
And nag-search ako, namamroblema kasi ako this past few days. Nag-search ako, konti lang yung gatas na lumalabas sa akin kasi nga siguro nag-a-adjust pa yung katawan ko. So, sinearch ko talaga kung paano magpagatas. So, sabi nila uminom lang daw ako ng gatas ng uminom lang daw ako marami ng tubig. Tapos, every 2 hours mag-pump daw ako para masana yung katawan ko. And then, after nun, pagkatapos mag-pump, i-timing ko daw ng 2 hours and magpa-daddy pa rin ako kahit papaano. So, ayun, kahit na madaling araw nagpa-pump talaga ako, nagigising talaga ako, guys. And finally, the result is out. So, ayun, umiinom ako ng 4 na liters ng water everyday. Iihi ka nga lang ng ihi. Pero at least, merong napoproduce na milk, no? So, ayun, ubusin ko lang itong pomegranate and I'll see you later. I'll update you. So, ayan guys, dinadalhan ako ni Mommy dito ng pagkain. Mommy sukaso at tare approve. 1 bhaji, rotlon, papa na zero. Oh, at labada. So, ayan guys, ito yung pagkain natin for today. Zero pa, chinapa, no? Lao na zero. So, ayan, sobrang sineserve talaga ako dito guys. And sobrang alagang-alaga ako ng biyanan ko. Sabi ko doon na lang ako sa may dining table kakain. Pero sabi niya, dito na lang daw. Para hindi na ako maglakad-lakad pa. So, ito yung rotlod with ghee. Meron tayong suwani baji. And meron tayong papad. Papad and zero. So, pampagatas yan, guys. Chamchiapo. So, ayan. Kain tayo. Hello, Milan. What are you doing? Giving vitamin D drops to the baby. So, ayan siya. Meron tayong Cholecalciferol, vitamin D. vitamin D. For the sun? Because No, it's not for really... the bone. Because he is not going in the sun Oo. much. Okay. That's why. So, ayan. I will Compensation. go and eat now. Kain tayo, guys. Smell. Kakatapos lang niyang uminom ng gatas. Smile ka mo, smile. 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 Show your smile to mommy. Smile. Hold your eyes. Hold your eyes. Eh? What are you looking at? Show your smile. Smile. Milk drunk. Yeah, happy. Hi guys, so kakatapos ko lang kumain and nakaupo ako ngayon dito sa may sofa kasi naiinip ako dun sa may loob. Lagi nga nila akong pinapahiga kasi nga bagong opera daw ako. Pero feeling ko mas komportable ako kapag nakaupo. Ewan ko kung ako lang ba or sa susunod ko mararamdaman. Pero kumain lang ako, naglakad-lakad kasi nga ayaw kong magkagas. And tinatawagan ko si Milan, hindi siya sumasagot kasi nga feeling ko na low bat na yung cellphone niya. So, hinihintay lang namin siya na bumalik dito sa bahay. Pero pinakain na nila ako para kapag kakain na sila, Mami, Papa, and Sinareka Foy, may magbabantay kay baby namin. So, ayun. Papakita ko sa inyo yung baby, tulog ng tulog. So, the time is 7:59. 8 o'clock na, guys. And look at Ivan. Jano, hi! So, ayan, natutulog si Ivan. Ay, I don't need to disclose name pala. Natutulog yung baby namin. Jano, I have some question for you. Why, they're asking why you are spoon feeding the baby. What is the thing that you're feeding him? It's your breast milk. No, di ba, in the Dawakana, hospital, because of- you guys are using chamchi. Yes, because doctor performed cesarean C-section on you, so you were not able to feed the baby. You But- have to keep sleeping. That's the reason why you you're... cannot sit. If you did C-section for 2 days, you cannot sit. Because... So it will be
very hard to feed the baby. So they there's suggest- chamchi, Yes, spoon. so they suggest to make formula and feed the baby. It is nutritional as breast milk. same as breastfeed. breast milk. But in Philippines, we use bottle. Yeah, but bottle is not good for the baby. So you guys in India prefer... He will have the habit of bottle. Okay. So you guys prefer, to use chamchi or spoon. So, ayun guys, that's the reason. Because they are asking, it's just Jana Mokat, he just got born and then they're already feeding the baby. It's milk, guys. And the plastic of bottle is not healthy. It contains so much bacteria. So they're using chamchi. Yes, and it's silicone. silicone spoon. So, ayun guys, that's the answer to your question. And tignan natin ng baby. So, namumuyat na naman yan. Jan will be very, very, puyat na naman. Sleeping 7 o'clock in the morning because of taking care of this baby. So, Jan is the one helping me in taking care of baby at night. And then, mommy is the one cooking in the morning and doing household chores. Before, they're doing alternately, no? But we find it very good to just stick to this schedule. You will help me at night and mommy will be doing the household chores Daytime. and doing the taking care of the baby at daytime. So, ayan. Patulogin muna natin siya. Oy! Oy, beta! Chalo, uto, Chalo, ito! Uto, uto. Uto, uto. Ah. Hey! Uto, beta. Pupuyatan mo kami. Bumaba na yung niya, yung kulay niya. Before, nung pinanganak siya, very white. And then, he become very, not dark, but he become dark. And now, the color is coming back again. Now, we will see the real color now, Jano. Yes. So, ayan siya, guys. Tignan nyo naman. Balot na balot. Pinapakain. That's what he's doing whenever he's feeding on me. Breastfeeding. Na. ಹೌದು ಹಾರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನ ಹತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಆಡ್ತು. Sarap. Ito yung ito yung gatas ko, guys. So, nagpapaho kanina. So, ngayon, pinapakain siya using this spoon. Kasi kaka-breastfeed, kakapump ko lang, and then nagising siya. So, ito yung ito yung pinakain namin. ગરમ કરવાનું એને. આખો દિવસ નહીં પીવડાય, સવાર 7 વાગે પીવડાય તો ને તે જ. વાહ, ધીમે, વેસ્ટ નથી કરવાનું, બહુ કિંમતી છે. તારે બાજુલા. Ay, nahanap niya side by side kasi dun ko siya pinapadede, guys. And alam niyo ba, guys, hindi ako yung nagpapa-spoon feed sa kanya. Nagtatalaga ako ng isang tao na magpa-spoon feed sa kanya. Kasi ako yung nagpapa-breastfeed. So, dapat iba daw. Ewan ko kung ano yung reason, pero sinabihan ako ng pinsan ko, sabi niya, iba daw yung tao dapat na magpapa-spoon feed. Ayan. So, si Jano yung laging nagpapakain sa kanya kapag nakapag-pump na ako, tapos wala nang gatas yung breast ko. So, ayan. બીજી ચમચી ના ભરું મેં. ચાલ આ બાજુ. So, ayan guys, natutulog na yung baby natin. And tapos na nga siyang uminom ng gatas. And gusto kong sagutin yung isang question kung bakit nga ginagamitan ng spoon kapag pinapakain yung baby. Actually, nung una palang upload ko, guys, dun sa birth vlog ko, nakita nga nila na parang sinusubuan yung bata. So, ang dami nag-comment talaga. Sinasabi nila, ala, bakit pinapakain na yung bata? Diba, before 6 months, dapat 6 months pagkatapos, dun mo pakainin yung bata ng solid food and all. So, natawa ako sa mga comments kasi
akala nila pagkain na solid food or something yung binigay namin sa bata. Pero gatas po yun, guys. Diba na cesarean section tayo? So, dahil na CS tayo, hindi tayo makaupo. And, puro nakahiga lang tayo noong nasa hospital tayo. So, kailangan pakainin yung baby. So, ang ginawa is bumili ng formula milk for the newborns. Tapos, bumili din ng spoon. And, most of you guys are wondering, bakit spoon? Yung spoon na yun, guys, is silicone spoon. And maging ako, medyo nabigla din ako kasi bakit spoon? Di ba na sa atin, usually yung ginagamit natin is bottle. Natanong ko din yun sa biyanan kong babae, kung bakit hindi bottle yung gamitin natin. Kasi meron nga kaming mga bottle dito. Nung una pa lang is bumili na talaga kami and kompleto na kami. Pero sabi daw ng doktor, mas maganda. Yung doktor dito, no? Yung doktor na tumitingin sa akin and yung mga nandun sa hospital, mas maganda daw na yung spoon yung gamitin kasi nga parang maninibago daw kasi yung baby once na nasanay na siya dun sa bottle. Tapos hindi pa ako nakakapagpa-breastfeed sa kanya. So baka hanapin niyo yung bottle. And marami daw kasing bacteria na maiipon dun sa may tip ng bottle. Kaya mas prefer nila yung spoon dito. Mas maganda daw yung grasping niya sa nipples ko kapag ready na ako for breastfeeding. So, ayun, pinabayaan ko kasi yun yung tradisyon and sinasabi ng doktor. So, nakita ko din yung mga comments. Guys, Filipino kasi tayo, di ba? From the birth, talagang pinapabottle natin yung mga baby natin. Yung gamit talaga natin is bottle. So, parang uncommon sa atin na makita na nakakutsara yung mga bata. So, pareho tayo ng naging experience, guys. Pareho tayo ng naging unang impression. Bakit kutsara? So, ayun, gaya nga na sinabi ni Jano, in-explain niya sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit kutsara yung ginagamit nila dito. And actually, may kasabayan nga din ako, guys. Hindi lang ako, hindi lang yung pamilya namin. Lahat ng mga bata doon sa may hospital na yon, talagang kutsara yung ginagamit. Pati yung kasabayan ko na nanganak, kutsara talaga yung pinapagamit. And pabalik-balik nga si Jano, pinapakain niya yung bata doon, pinapakain niya rin yung anak ko. So, walang kaibahan. Ganun talaga yung tradisyon nila dito sa India. Well, baka may magsabi sa inyo, ganito yung tradisyon nila dito sa lugar ko sa India. So, nakatira po kami sa Gujarat and nakatira kami sa may specific town called Rajpipla, ganyan. So, ganun yung custom dito. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar, sa mga city. Hindi ko po alam. Pero yung mga pinapakita ko po sa inyo is yung mga experience ko lang sa mismong town, sa mismong province, and sa mismong state na kung saan ako tumitira dito sa India. For clarification. So, ayun. And, in-advise nga din kami ng doktor. Kasi sobrang ganda ng hospital na pinuntahan namin, guys. Kasi merong lactation doctor. Parang tinuruan niya nga kami kung paano ba yung tamang breastfeeding sa bata, yung tamang pagpapakain. So, 2 days nga akong hindi nakapag-breastfeed kasi nga, hindi pa ako makatayo. On the 3rd day, may nagpuntang doktor para i-massage nga yung dibdib ko and patuluin nga yung dugo. So, yung milk. Patuluin yung milk. So, minasage niya, ganyan. Hanggang sa 3rd day, nakapagpa-breast milk na ako kahit pa unti-unti. Breastfeed kahit pa unti-unti. So, ang sinabi niya sa amin, 30 minutes lang daw na ipapa-breastfeed yung baby. Kasi, sumasakit nga daw yung dito niya, hindi pa masyadong malakas. So, after 30 minutes ng pagpapa-breastfeed sa kanya, saka mo daw sabayan ng gatas na pinump mo gamit yung kutsara na pinapasubo mo sa kanya. So, it's either yung pinump mong gatas mula sa dede mo or yung formula milk. Kasi hindi daw nabubusog yung bata kasi wala pa siya yung practice sa pagkuha ng milk. So, 30 minutes lang. Kaya kung napansin nyo kanina, actually kanina pinag-pump ko na yung breast milk ko. Pero pinakain ko na rin siya noon. So, 30 minutes ko siyang pinakain. Tapos, binigay ko kay Jano yung pinump kong breast milk. Tapos, pinapakain ni Jano using the spoon. So, ganun yung system nila dito. Hindi ko alam, guys, iba-iba kasi talaga, no? Iba-ibang kultura, iba-ibang tradisyon, iba-ibang paniniwala. Pero, very thankful ako sa mga tao dito, guys. Kasi sobrang hindi ko kakayanan kung wala siguro sila, guys. Tingnan nyo naman yung mga eye bags ko. Ayan, hindi ko kakayanan kung ako lang mag-isa, guys. Kailangan talaga ng katulong. So, ayun, nag-alternate sila ng pagbabantay sa baby. Pero ako wala akong kapalitan. Siyempre, nagpapa-breast milk ako.
Ako yung nanay. So, puyat ako magdamag, guys. Everyday puyat ako. So, nagnanakaw lang din ako ng tulog ko pag natutulog si baby. So, ngayon natutulog siya, i-idlip na rin ako kasi for sure magigising na naman ako the whole night. Every 2 hours kasi nagigising siya para kumain. So, ayun. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan, guys. And if meron kayong mga concern, i-comment nyo lang sa baba and try nating sagutin yan. Mga questions nyo and mga inquiries. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye.